Pagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Ito na naman po. Magbabasa na naman tayo ng Biblia. Poemen ang aking gamit. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay katotohanan at pagkain ng aming pang-espiritual na kalagayan. Salamat po. Buksan mo mga puso at isip ng mga nanonood ng video ito. Kung sila man po ay may kabigatan, paghahanin mo po. Kung may sakit, iyong pagalingin po sila, Panginoon Diyos. Hallelujah. Nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag. Ito po ang inyong kaibigan, minsan pa, Brother Manny Bautista, in Christ alone. Ano po? Sabi sa 11:28 ng Mateo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan, sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ayan, ano po? Ang Panginoong Yesus po ang nag-ahanyaya. Kung may bigat ang problema, lumapit ka sa akin, sabi niya. Gagawin niyang mag-ahan ng iyong kung ano man yung kabigatan po, ano? Huwag po kayong magatubili lumapit sa Kanya. Yan paanyaya niya sa inyo yan, ano po? Amen po ba? Siyempre naman, amen. Okay, makakapakinig po tayo ngayon ng isang awit tinukol sa Panginoong Jesucristo. Ayan po. Tanging kay Jesus mo lang ito ang matatagpuan. Panginoong Yesus.
Gaya ng hawit. Narinig niyo po yung message ng hawit. May bigat ka? Ito po. Tama-tama po yung binasa ko. Mateo 11:28. Ulitin ko. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na naiihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ano po? Lapit po tayo kay Jesus kung may problema tayo. Kahit ka na, gahano kabigat yan. Tinitiyak yan. Magkakaroon ng magandang resulta. Anong sabi ng hawit? Ilapit ang puso kay Jesus. Dito naman sa Roma po, Jes. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay ituturing na matuwid ng Diyos. Ayan. Sasampalataya, ano po nakalagay? Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. Sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Yan. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig. At sa gayon, maliligtas siya. Amen. Di pa napakaganda po, ano? Kaligtasan. Ang pananampalataya mo kay Jesus na gagamitin mo yung puso. Bakit? Sa puso nakatingin ng Diyos. Hindi sa itsura ng tao. Tandaan niyo po yan. Napakaganda pong kanta. Ilapit mo kay Jesus. Ano po? Tanging kay Jesus mo lang matatagpuan. Ang alin? Kaligtasan. Wala pong kaligtasan sa mga santo-santa. Ang kaligtasan ay kay Jesus lamang. Ganito po ang nakalagay sa Biblia. Tandaan niyo po. Ano po? Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan. Eh po, in Christ alone. Ano po? Okay. Isang kanta na naman po. Ano po ito? Sa karaoke. Karaoke naman. Instrumental. Ika nga, karaoke. Okay. Ito po. Tignan natin. Ano po?
Jesus! Walang ilaga ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilaga ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaano kabigat, kaya niyang lunasan. Amen. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Amen, amen. In Christ alone. Bigo ka man aking kaibigan, pagbo ng buhay mo ay may kahirapan. Mayroong isang nagmamahal sa'yo, ilapit mo lamang ang puso mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Yes. Ang kalungkutang nadamay may lunas. Amen. Liwanag ay sisikatin sa buhay mo. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Amen. Dahil kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Dahil kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Dahil kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Amen, amen. Lumapit ka. Yes. Lapit lang, Jesus. Sa Kanya mo lang ilaga ang iyong kabiguan. Come to me, all of Sa you. Kanya mo lang ilaga ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Dahil kay Jesus walang ito matatagpuan. Dahil kay Jesus walang ito mararamdaman. Dahil kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka. Lumapit ka. Yes. Lapit lang kay Jesus. Sa Kanya mo lang ilaga ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilaga ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Amen. Amen. Yan, narinig na naman po ninyo uli, ha? Dito po sa Bible, sa Hebreo 12. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan. Kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Dos, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya'y nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inaalintana ang kahiyan
ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Anong sabi po dito sa Biblia? Maliwanag ano po? Ito natin ang ating pansin kay Jesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Dapat doon lang nakapokus. Gaya ng sinabi ng awit. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Bigo ka man, sawi ka man, ano ang bigat na dala mo? Huwag po kayong magatubiling lumapit sa Panginoong Yesukristo, ang anak ng Diyos na buhay. Gaya ng mensahe ng awit. Lapit po tayo. Kaya sabi ni Jesus sa 11:28 ng Mateo, "Come to me all of you who heavy laden." Kayong mga may dalang kabigatan ng inyong buhay, gagawin kong magahan yan. Oh. Si Jesus po yan anak ng Diyos. Siya lamang po ang pwedeng tumugon ng ating mga suliranin. Isang talata pa po dito sa Hebreo. Tingnan natin sa 7, basahin po natin. Ngayon ng Panginoong Yesus nasa langit nakaupo sa kanan ng Diyos. Ano sabi niya? 7:25 ng Hebreo. Dahil dito, lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Ayun, ano po? Nasa langit na po, patuloy siyang nagliligtas. At namamagitan sa kanila. Sino yung kanila? Yung mga lumalapit kay Jesus na hindi nag-aalinlangan. Nilalapit po yung puso nila. Sa puso nang gagaling ang kanilang pananampalataya na sinasabi naman ng ating mga bibig. Kagaya na nakasulat po sa Roma 10:10. Napakaganda po, Kaya wag po kayong mag-aalinlangan. Lumapit po kayo kay Jesus. Matagal na pong panahon nakasulat yan. 1,000 tahon na po nakaraan. Hanggang ngayon, effective pa yan. Amen po ba, kaibigan? Amen. Kaya tatandaan nyo po ito. Ang buhay po dito sa ibabaw ng mundo ay talaga pong pahirap ng pahirap. Naalala ko nung araw, sabi po ng tiyahing ko, nung bata sila, inabot sila ng giyera. Alam niyo po, isang kaban na bigas, sabi niya, 50 sentimos. Di ba napakagaan ang buhay? Isang kaban. Pero ngayon, magkano yung isang kaban? Kayo na po balang mampresyo. Halos si matingin kayo sa presyo. Di po ba? Kaya yung buhay po dito, pahirap ng pahirap. Hindi po pagahan. Kahit po tumataas ang sweldo, yung mga pangangailangan ng tao, patuloy na tumataas din po. Hindi po nakalevel yung sweldo. Sabi nga ng mga nagrarally, kailangan ng isang manggagawa, 1,000 isang araw. Magkano po ang minimum? Maswerte ka kung makakakuha ka ng 600. Isipin nyo po yun. 1,000 ang proposal, pero magkano sweldo ngayon? Kulang sa 600, 500 plus lang po ang minimum. Kaya, habang tumataas po ang mga bilihin, nag-i-increase sa sweldo, barya-barya lang. Kaya mahirap po talaga. Ano po? Pero kung lalapit kay Jesus, yan, yung hirap ng buhay, magiging magahan para sa iyo. Kasi siya pong gagawa ng lunas Alam niyo po, sinabi ng Diyos, kay Jesus po tayo. Baka akala niyo, wala pong talata yan.
Ito po yung talata ng Biblia. Nagsalita ang Diyos. Kanino tayo pinalalapit? Basahin ko. Dito po sa Mateo 17:1, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Santiago at Juan. At sila yung umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Naging nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagniningning sa kaputihan ng kanyang damit. Yan. 5 na po tayo. Aba nagsasalita pa si Pedro, nililima sila napakaliwanag na hulap. Mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Sino tinutukoy po ng tinig? Ang kanyang anak. Kanino daw po makikinig? Sa kanyang anak. Sino yung anak ng Diyos? Si Jesus. Ang nagsalita po ang Diyos sa langit. Nang liliman po sila ng napakakapal na hulap, nagsalita po ang Diyos sa mga alagad. Kina Pedro at saka Juan, Santiago, yung magkapatid. Na sinama sila doon sa mataas na bundok. 4 lang sila. 3 alagad at saka plus si Jesus. So sabi ng Diyos, tungkol kay Jesus, ano sabi niya po? Ulitin nga natin. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na hulap. Mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Pakinggan natin si Jesus. Ayan po, in Christ alone, no? Sabi ni Jesus, may problema ka, halika, lapit ka. Kahit gaano pa kabigat yan, kanyang pagagahanin ang daladala mo. Maliwanag po. Sino lang ang makakalunas ng problema? In Christ alone. Kaya wag po kayong magatubiling lumapit sa Kanya. Ano po? Dito pa po sa isang talata. Sa 1 naman. Tignan natin ang sabi ni Jesus. Kung ano po ang Kanya sinabi. Purihin ng Panginoon. Ito po. Ito po, ano? Sa 1:14-12. Pakatandaan ninyo, sabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. 13. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, sabi ni Jesus, ay gagawin ko upang luwalhati ng Ama sa pamamagitan ng anak. 14. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ang aking gagawin. May kailangan ka, kaibigan? Sabi ni Lord Jesus, gamitin mo ang aking pangalan. Lapit ka sa Ama, pero gagamitin mo ang aking pangalan. Yun po yung namamagitan po siya. Yung sa Hebreo 7:25, si Jesus nasa kanan na ng Diyos sa langit. Ano po? Itong 14, kasalukuyan niya nangangaral nung araw dito. Habang nangangaral siya, ang sabi niya, lumapit kayo sa Ama, gamitin yung pangalan ko. Ibig sabihin, siya po ang namamagitan sa mga prayer request natin sa Diyos. At nung nasa langit na po, hanggang ngayon, siya pa rin ang namamagitan sa mga prayer request natin. Amen po ba, kaibigan? Aba, siyempre naman, amen kayo dyan. Bakit? Wala naman po talaga tayong magagawa eh.
Oh, kung totoo ka nananampalataya, wala kang alinlangan kasi totoo nananampalataya ka eh. Oh, pero kung hindi, sorry. Kaya, magtiwala po kayo sa Kanya, sa anak ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, sa aking anak kayo makinig. Mahirap po bang unawahin yan? O, para sa pamilya, meron kang tatay, meron kang tagapagsalita. Yung anak mo, tagapagsalita mo, pag nagsalita yun, para kang nagsalita na rin yung tatay. Naintindihan niyo po ba? O, pagdating sa Diyos, kanino tayo lalapit? Kay Jesus. Huwag po kayo lumapit sa mga santo-santa, ha? Mabibigo kayo, kaibigan. Mabibigo kayo. Ano pa nakalagay? Dito po sa, ayan, in Christ alone, basahin natin. Ano po? 4:12. Ano nakalagay po? O, basahin natin para maganda. Sa Kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Ayun. Sa buong mundo, binigay po. Walang ibang pangalan kundi ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Ang binigay ng Diyos para sa atin, mga tao. Amen ba, kaibigan? Binasa ko na po. Bagamat yan English yan. Ayan, binasa ko. Ano po? Kaya, kay Jesus po tayo magtiwala. Wala na pong iba. Sa Kanya lamang. Bakit? Siya lang po talaga eh. Only. Anong nakalagay? Ayan. In Christ alone. Siya lang mag-isa. Wala pong kadouble. Huwag na kayong magdagdag, ano? Baka mabigo po kayo. Amen po ba, kaibigan? Natural, amen tayo dyan. Kasi mabibigo kayo kapag hindi kayo nagtiwala sa Kanya. Okay, makikinig na naman po tayo. Isang awitin na naman po. Ito. Nang si Jesus ay tanggapin. Ano po? Yan. Noong wala ka pa sa buhay ko, kalungkot ay laging nadarama. Di maisip magbabago ng buhay. Dulot nito'y kakalakang tunay. Nang ikaw ay tanggapin sa buhay ko. Amen. Amen. Anong saya aking nadarama. Amen. Siyempre naman. Di mapigil ang pagkagos ng luha. Dahil sa kakaibang nadarama. Nang ikaw ay tanggapin ang iyong hiwagay na malas. Nang ikaw ay tanggapin, buhay ko ay nagbago. Amen. Nang ikaw ay tanggapin, puso'y puno ng kagalakan. Kapayapa'y dulot mo, nang ikaw ay dumating. Ang buhay ko ngayon may halaga. Mula nang maghari sa puso ko, mananatili ang iyong kaharian. Dito sa puso ko ay manahan.
ikaw ay tanggapin. Puso'y puno ng kagalakan, kapayapa'y dulot mo nang ikaw ay dumating. Amen. Kapayapa'y dulot mo nang ikaw ay dumating. Amen. Kapayapa'y dulot mo nang ikaw ay dumating. Amen. Amen. Ayan. Nang si Jesus ay tanggapin. Siyempre, nagsisimula sa pagtanggap kay Jesus sa pamamagitan ng pagiginig. Roma 10:17. Doon po na-develop yung pananampalataya ng tao kay Jesus. Roma 10:17. Na po. Ngayon, yung kanina pong binasa ko sa Mateo 17. Ganito po naman ang sinabi ni Pedro. Dahil si Pedro po nandun siya nagsasalita Sa ikalawang Pedro 1:16. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Yesukristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na kata lamang ng tao. Nasaksiyan ng aming mga mata ang kanyang kadakilan. 17. Nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kalwalatian. Ito'y nangyari nang marinig namin mula sa dakilang kalwalatian ng langit na nagsabi, ito minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Yon. Dito po sa sulat ni Pedro, pinaliwanag ni Pedro kung sino yung nagsasalita. 18. Narinig namin ito mula sa langit, sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. Yung bundok na mataas na tinatawag. Banal na bundok po pala yun, ano? 19. Kaya naman, akong lalong tumibay ang aming paniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuti na ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat tulad dito sa isang ilaw na tulad ng isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw, sa inyo'y nanggang sa sumilang ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyo, mga puso, ang bituin ng umaga. Ayan, maliwanag po, ano? Pinakita ni Pedro kung sino yung nagsasalita sa hulap. Ang Panginoon Diyos po pala. Kaya, huwag tayong mag-alinlangan. Diyos na po nagsabi, ito minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Tinutukoy niya po si Jesus. Siya ang inyong pakinggan. Hindi po ba napakaliwanag yan? Mahirap po bang unawain yan? Sabi ko nga po sa inyo, parang presidente, meron siyang spokesperson. Kapag nagsalita yung spokesperson, pinananagutan ng presidente yon. Kasi pag nagsalita yung executive secretary niya, para nagsalita po ang presidente. Ganon po. At si Jesus po, ang representative ng Diyos dito, ang kanyang tagapagsalita. Panguling talata. Tignan natin na sinabi ng Panginoong Yesus. Siya nga ba ang tagapagsalita ng Diyos? Dito, para sa mga tao. Tignan po natin ang sinabi ng Panginoong Yesus noong nandito po sa lupa at siya po ay nangangaral. Ito po. 1:12:49, sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin. Verse 50. Sabi niya po dito, sandali,
nawala yung kadugtong. Ang aking sasabihin at ipapahayag yon. Verse 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Maliwanag po, ano? Biblical na biblical. Meron bang tagapagsalita ang Diyos dito sa lupa? Meron po. Sino? Ang ating Panginoong Yesukristo. Kaya nga po in Christ alone. Sa Kanya lang tayo makinig. Huwag na po kayo makinig kung kani-kanino. Magbasa kayo ng Biblia kasi nakasulat po dito sa Biblia. Ano po? Nakasulat po sa Biblia ang lahat ng sinabi ng Panginoong Yesus. Alam niyo po, pag naniwala kayo kay Yesus, ano sabi ni Jesus? Buhay na walang hanggan ang mapapasa iyo. Oh, di ba napakaganda niyan? Huwag na po kayong magkatubili. Lapit lang po kayo kay Jesus, ang anak ng Diyos na buhay. Amen? Kaya hanggang dito na lamang, minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayo, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ang gamit ko po, minsan pa, poemen, ang Biblia ng mga pastor. Kaibigan, alam mo na yan. Like and share. I-share nyo na pong i-share yan. Malay ninyo, makakatulong kayo magdala ng liwanag at salita ng Diyos, lalo na dun sa mga taong bagsak na bagsak ang buhay. Alos buhat na niya ang buong planeta. Pasan ko ang daigdig. Sabi ni Sharon. I-share nyo po sa kanila. Iba't ibang problema, karamdaman. Andyan po ang Panginoong Yesus. Tinitiyak niya. Pag lalapit ka sa Kanya, sigurado, mapapahimin ka. Ano po? Ay hanggang dito na lamang, kaibigan, ang aking munting video. God bless us all.